Alam mo ba na ang Amazon ay nagtatayo ng pinakamalaking warehouse nito sa Asia at ito ay sa Pilipinas? Matatagpuan sa gitna ng Southeast Asia, ang Pilipinas ay mabilis na umuusbong bilang isang game changer sa larangan ng global logistics. Sa strategic location nito, mahuhusay na manggagawa at mabilis na lumalagong ekonomiya. Nakuha nito ang atensyon ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa mundo, ang Amazon. Ang tech giant ay gumagawa ng isang malaking hakbang sa pamamagitan ng pagtatayo ng pinakamalaking warehouse nito sa bansa. Ngunit, bakit ang Pilipinas? Anong mayroon sa tropikal na bansang ito para maging perfect choice para sa malaking proyekto ng Amazon? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa gitna ng Southeast Asia, dahilan para maging perfect choice ang bansa para sa malaking proyekto ng Amazon. Nangangahulugan ito na ang lokasyon ng bansa ay ilang oras lamang ang layo mula sa mga merkado tulad ng China, Singapore at Malaysia. Ang strategic location na ito ay nagbibigay sa Amazon ng madaling access sa ilan sa mga pinakamabilis na lumalagong merkado ng e-commerce sa buong mundo. Ang pagiging malapit sa pangunahing international shipping route ay nagdaragdag din sa halaga ng Pilipinas bilang isang distribution center. Ang advantage na ito ay nagpapahintulot sa Amazon na makapaghatid ng mga produkto ng mas mabilis at sa mas mababang halaga para sa milyong-milyong consumers sa rehiyon. Sa pamamagitan ng mabilis na transit time, ang kumpanya ay magbibigay ng mas mahusay na serbisyo at matutugunan nito ang tumataas na demand para sa e-commerce. Bilang isang arkipelago na may maraming daungan at lumalawak na network ng mga kalsada at infrastruktura, ang Pilipinas ay naghahandog ng mga flexible option para sa pag-import at pag-export ng mga produkto. Ginagawa nitong isang mahusay na starting point ang bansa, hindi lamang para sa pamahagi ng mga produkto sa buong Southeast Asia, kundi pati na rin sa pag-abot sa mas malawak na rehiyon ng Asia-Pacific. Sa pamamagitan ng pagpili sa Pilipinas para pagtayuan ng pinakamalaking warehouse nito, maaaring lubos na mapakinabangan ng Amazon ang lokasyon ng bansa. Ang desisyong ito ay tumutulong sa kumpanya na mapabuti ang mga supply chain nito, gawing mas epektibo ang mga operasyon at matiyak ang isang matatag na presensya sa isang rehiyon kung saan ang online shopping ay mabilis na lumalago. Ang Pilipinas ay nakararanas ng mabilis na pagtaas sa larangan ng e-commerce. Salamat sa ilang mga salik na nagpapalakas sa paglago ng online retail sa bansa. Sa nakalipas na mga taon, higit pang mga tao sa bansa ang nagkaroon ng access sa internet at nagsimulang gumamit ng mga smartphone na naging sanhi para ang milyong-milyong mga Pilipino ay bumaling sa mga digital platform para sa anilang shopping, banking at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Pinaigting pa ng pandemic ang trend na ito, na humikayat sa mga tao na tuklasin ang kadalian at kaginhawahan ng online shopping. Ang mas nagpapaganda pa sa Pilipinas ay ang bata at tech-savvy na populasyon nito. Sa average age na 25.7 years lamang, ang bansa ay tahanan ng malaking bilang ng mga kabataang consumer na hindi lamang sanay sa makabagong teknolohiya, kundi aktibo ring kasali sa mga digital trend. Marami sa kanila ang gumugugol ng maraming oras sa social media, gumagamit ng mga online marketplace at umaasa sa mga mobile service at application. Kaya't sila ay mga ideal customer para sa mga e-commerce company tulad ng Amazon. At the same time, ang grupong ito ng mga consumer ay nagiging mas financially capable. Sa patuloy na pagtaas ng kita at lumalaking middle class sa bansa, tumataas din ang kapasidad ng mga mamamayan nito na makabili, partikular na ang mga kabataan. Ang mga kabataang mamimili na ito ay naghahanap ng convenience, variety at easy access sa mga produkto na siyang pangunahing lakas ng online retail.
Ang lumalaking interes sa online shopping sa Pilipinas ay nagbibigay rin sa Amazon ng pagkakataon na mag-alok ng malawak na variety ng mga produkto mula sa mga gadget, damit, gamit sa bahay at mga specialty goods. May demand para sa halos lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng pagpasok sa merkadong ito, ang Amazon ay maaaring magtatag ng isang malakas na presensya sa isang bansa kung saan ang online shopping ay mabilis nang nagiging bahagi ng normal na buhay. Habang patuloy na lumalago ang digital economy sa Pilipinas, ang Amazon ay may pagkakataon hindi lamang para maabot ang malaking grupo ng mga customer, kundi pati na rin para mag-innovate at mag-adapt sa mga pangangailangan ng mabilis na nagbabagong merkadong ito. Ang Pilipinas ay nag-aalok din ng iba-ibang economic incentive, dahilan para maging isa itong kaakit-akit na destinasyon para sa mga multinational company tulad ng Amazon. Isa sa mga pangunahing insentibo na maaaring gamitin ng Amazon ay ang potensyal para sa mga tax break na ibinibigay ng gobyerno ng Pilipinas. Ang mga kumpanya na nag-i-invest sa mga prioridad na industriya tulad ng logistics at e-commerce ay kadalasang kwalipikado para sa pinababang corporate income tax, exemptions mula sa tax duties sa imported na kadamitan at iba pang fiscal incentives. Pinahusay rin ng bansa ang mga proseso ng pag-import at pag-export nito upang padaliin ang kalakalan sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga bureaucratic hurdles at modernisasyon ng mga customs procedure. Ginawa ng gobyerno na mas madali para sa mga kumpanya na maglipat ng mga produkto papasok at palabas ng bansa. Ito ay partikular na kapakipakinabang para sa Amazon dahil ang epektibong logistics ay mahalaga sa kanilang business model na nakatutok sa mabilis at maasahang delivery. Ang pakikipagtulungan sa mga organisasyon tulad ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ay higit pang magpapalakas ng appeal ng bansa. Ang PEZA ay nag-aalok ng mga benepisyo sa mga kumpanyang nag-ooperate sa mga designated economic zone tulad ng mga income tax holiday, 0% VAT on local purchases at pinadaling proseso ng negosyo. Ang mga economic zone na ito ay stratehikong matatagpuan malapit sa mga daungan at pangunahing lungsod. Tinitiyak ang optimal access sa transportasyon at infrastruktura. Dagdag pa rito, aktibong sinusuportahan ng gobyerno ang mga public-private partnership na makakatulong sa Amazon na magtatag ng matibay na operasyon sa pamamagitan ng mga joint projects sa infrastructure development, digitalization at workforce training. Ang mga kolaborasyong ito ay lumilikha ng win-win scenario na kapwa pakikinabangan ng kumpanya at ng lokal na ekonomiya. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga economic incentive na ito, maaaring pababain ng Amazon ang halaga, pagbutihin ang efficiency ng operasyon at makapagtatag ng pangmatagalang presensya sa Pilipinas. Ang stratehikong hakbang na ito ay hindi lamang nagpapatibay sa posisyon ng Amazon sa Southeast Asia, kundi nakahanay rin sa layunin ng gobyerno ng Pilipinas na maging isang pangunahing manlalaro sa pandaigdigang industriya ng logistics at e-commerce. Hindi maikakaila na ang gobyerno ng Pilipinas ay nakagawa na ng malaking progreso sa pagpapabuti ng mga infrastruktura nito, dahilan para maging mas kaakit-akit ang bansa sa mga global company tulad ng Amazon. Ang mga kamakailang improvements sa mga daungan, kalsada at mga digital network ay nagpadali sa paggalaw ng mga produkto at pagkonekta ng iba-ibang bahagi ng bansa. Ang mga pagbabagong ito ay tumutugon sa mga mahalagang hamon sa logistics at mahalaga para sa mga kumpanya tulad ng Amazon na umaasa sa mabilis at epektibong transportasyon at komunikasyon upang maipadala ang mga produkto at mapatakbo ng maayos ang kanilang operasyon. Isang pangunahing salik sa mga pag-unlad na ito ay ang programang Build, Build, Build ng gobyerno na nakatutok sa malakihang proyekto upang mapabuti ang mga infrastruktura ng bansa.
Ang programang ito ay nagresulta sa pagtatayo ng mga highway, expressway at mga pangunahing daungan na nakapagpababa ng oras ng biyahe at nakapagpadali ng paggalaw ng mga produkto sa buong bansa. Karagdagan pa sa transportasyon, ang mga investment sa digital infrastructure ay naging mahalaga sa pagsuporta sa lumalabong sektor ng e-commerce ng bansa. Ang pinalawak na broadband access at ang pagpapakilala ng 5G technology ay nagbigay ng mas mabilis at mas maaasahang internet na nagpapadali sa mga kumpanya tulad ng Amazon na pamahalaan ang kanilang supply chain, makipag-ugnayan ng epektibo at magbigay ng mas mahusay na serbisyo sa mga customer. Ang Pilipinas ay nag-aalok din ng malaking advantage sa Amazon pagdating sa gastos. Ang labor sa Pilipinas ay mas abot kaya kumpara sa mga kalapit na bansa tulad ng Singapore, Malaysia at Thailand. Ngunit ang mga manggagawa ay mataas ang kasanayan, edukado at bihasa sa Ingles. Dahil dito, ang mga manggagawang Pilipino ay isang excellent choice para sa mga pangangailangan ng Amazon. Sa isang multinational company, napakahalaga ng English proficiency, lalo na sa mga dawain tulad ng customer service, logistics coordination at iba pang pangunahing operasyon. Ang balancing ito ng low-cost at high-quality labor ay perpektong akma sa layunin ng Amazon na mapanatiling cost-effective ang mga operasyon habang pinapanatili ang mahusay na serbisyo. Ang mas mababang sahod sa Pilipinas ay tumutulong sa Amazon na makatipid sa mga gastusin, lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng maraming manggagawa tulad ng warehouse operations, delivery services at customer support. Bilang karagdagan sa pagiging abot kaya, ang mga manggagawang Pilipino ay kilala sa kanilang pambihirang work ethic at kakayahang mag-adapt ng mabilis dahil sa kanilang mataas na level ng dedikasyon at kasanayan. Sa pamamagitan ng pag-take advantage sa pinabuting infrastruktura at abot-kayang skilled labor, mapapahusay ng Amazon ang supply chain nito, mababawasan ang mga gastos at magbibigay ng dekalidad na serbisyo sa mga customer nito. Ang desisyon ng Amazon sa pagtatayo ng pinakamalaking warehouse nito sa Pilipinas ay inaasahang magdudulot ng malalaking benepisyong pang-ekonomiya, lalo na sa pamamagitan ng paglikha ng maraming trabaho. Ang pasilidad ay mangangailangan ng marami at iba't ibang uri ng mga manggagawa, kabilang na ang para sa mga gawaing bodega, delivery drivers, customer service at iba pa. Bukod pa rito, ang presensya ng Amazon ay maaring humimok ng higit pang mga investment sa lugar na magdudulot ng pagbuti ng mga infrastruktura at serbisyo na magpapahusay naman sa kalidad ng buhay ng mga tao sa nakapaligid na komunidad. Ang pagtutok ng Amazon sa sustainability ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa Pilipinas. Maaaring itampok ng bagong warehouse ng Amazon ang mga green initiative tulad ng mga solar panel at mga energy-efficient technology upang mabawasan ang epekto nito sa kapaligiran. Ang bagong warehouse ng Amazon sa Pilipinas ay isang estratehikong hakbang upang makipagkompetensya sa iba pang e-commerce giants, lalo na ang Alibaba sa Southeast Asia. Habang patuloy na lumalago ang online shopping sa rehiyon, ang kompetisyon para manguna sa merkado ay patuloy ring tumitindi. Ang Alibaba, sa pamamagitan ng platform nito na Lazada, ay nakapagtatag na ng malakas na presensya sa Southeast Asia. Sa pamamagitan ng investment sa Pilipinas, layunin ng Amazon na hamunin ang dominasyon ng Alibaba sa pamamagitan ng pag-aalok ng mas mabilis na delivery, mas malawak na seleksyon ng mga produkto at mas mahusay na access sa e-commerce platform nito. Ang Pilipinas na may lumalaking digital population ay nakikita bilang isang mahalagang battleground para sa pangingibabaw sa e-commerce sa Southeast Asia. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng pinakamalaking warehouse nito sa bansa, pinapalakas ng Amazon ang logistics nito at pinapalawak din ang saklaw nito, na naglalagay rito sa mas magandang posisyon upang makipagkompetensya sa Alibaba at iba pang kakompetensya nito.
Ang investment ng Amazon sa infrastruktura at teknolohiya ay magbibigay rito ng competitive edge sa mabilis na umuusbong na merkadong ito. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, naniniwala ka ba na malaki ang maitutulong ng proyekto ng Amazon sa ekonomiya ng Pilipinas? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo ring i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com/thecebuph. Maraming salamat sa panonood and see you next time.